ng mga dumidikit sa Duterte. Pero dahil tingin namin sa aming karanasan na si Manong Chavit ay may tapang na manindigan kung sakali mang siya'y magdeklara din. Hindi pa siya nagdideklara at hindi pa po namin siya personal na nakakausap. Ito'y aming pagkakaisa lamang ng mga former Marcos loyalists. Sir, good afternoon po. Paul ng SMNA News. Ano po yung mga bagay na hindi nyo nagustuhan sa pamumuno ng Administrasyong Marcos Jr. na naging mitya o hudyat para pumalas kayo sa inyong loyalty sa kanila at ngayon nasa VP Sara na po kayo na ang loyalty po ninyo na kay VP Sara Duterte na po. Maraming salamat sa tanong mo, kaibigan. Napakaganda. Unang-una, base sa ating karanasan ng pamamahalang Duterte at pamamahalang Marcos, malayong-malayo po at napakalaki ng pagkakaiba. Unang-una po, noong panahon po ni Pangulong Duterte, ang Pilipinas ay nire-respeto halos sa buong bansa. Buong mundo, nire-respeto po ang ating bansa. Pangalawa, pagdating sa peace and order, napakapayapa ng buhay nating lahat noong panahon ng pamamahalang Duterte. Pangatlo, nung nakaranas tayo ng isang matinding dagok sa ating bansa, sa buong mundo, yung pandemic time, alagang-alaga po tayo ng pamamahalang Duterte. Yan pong mga bagay na yan. Tatlo pa lang po yan, pero napakarami po kung talagang bubuksan natin ang kasaysayan ng pamamahalang Duterte. Kulang po ang oras natin sa ngayon. Kaya ako nagising sa actually, ito po for clarification, hindi po kami matatawag na mga bumaligtad. Kasi ang mga Marcos loyalista nga, ay nananatiling loyalista dahil tanga. Kaya sila, madalas namin nakakatunggali sa mga post na inaano kami bumaligtad daw. For clarification sa inyong mga Marcos loyalista nga, hindi po kami bumaligtad. Kami lamang po ay may tunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas. Kaya kami ay nagising sa katotohanan na gewang-gewang po ang pamamahalang BBM. Natin ma-expound bakit naggewang-gewang para sa inyo ang pamahalaan ngayon? Naggewang-gewang ang pamahalaan ngayon dahil puro salita, walang gawa. Wala po siyang leadership. Sa katotohanan, walang masasaktan dito dapat Kasi kapag ikaw ay isang taong gobyerno, dapat ka talagang makriticize. Ang criticize po is, ano po yan, constructive. Hindi po dapat maging destructive yan. Dapat kung may pagkukulang, baguhin. Kaya yung pangyayari na nakita ko na hindi niya kaya, especially sa decision making, wala pong decision making ang pamamahala ngayon. Napaka-importante po sa isang leader o sa isang head of the state o head of the nation na meron tayong leadership. Pero sa nakikita ko, base sa aking karanasan, wala pong leadership ang namamahala ngayon. Puro pamumulitika. Nakita nyo naman, ito pa isang dahilan kung bakit ako nagising sa katotohanan. Unang-una, isa yan, na nung ipakulong niya ang Pangulong Duterte, na mayroong mabuting kalooban at nagawa sa kanyang pamilya. Nung kami at panahon pa ng Marcos loyalist pa ako, based to my own experience, nakipaglaban po kami para mailibing sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama. At walang mga pangulo na ito ay pinalibing except Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya lamang po nakapagpalibing nito. Wala pong nakapagpalibing ng mga dumating na mga pangulo. Kahit ang kamag-anak niyang Pangulong Fidel Ramos ay hindi nagawang ipalibing ito. Naipauwi from Hawaii. From Hawaii, naiuwi sa bansang Pilipinas
Pero yung pagpalibing sa kanyang karapatan bilang isang maituturing nating bayani, dahil nga ito yung naging sundalo at naging magaling na leader ng bansang Pilipinas at kinikilala rin, ay may karapatan ayon sa batas na siya ay mailibing sa libingan ng mga bayani. Pero ano ang ginawa nung ito'y may palibing na at naging Pangulo itong si Pangulong BBM? Ano ang nangyari? Ano ang kapalit? Nakipag-connivance sa mga ICC o sa Netherlands para makidnap ang ating mabuting leader na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ay isang dahilan din. At may isa pang dahilan, dahil ako ay OFW, ex-OFW na. Nakaranas din ako ng nakiusap sa Malacanang panahon ng BBM na sana naman hindi dapat pinalitan ang aming sekretary. Dahil itong Republic Act 11641, Department of Migrant, ay ang Pangulong Duterte ang nagkaloob nito sa mga OFW. Kaya malaki ang utang na loob namin mga OFW na ipinagkaloob niya ang Republic 11641 under Department of Migrant Act ay naging batas na magkaroon kami ng sariling kagawaran, ang Department of Migrant Worker. Pero hindi ako pinakinggan. During the time na ako'y nakikiusap, ako ay leader pa ng Marcos Loyalist. Masakit para sa akin na ako isang leader ng OFW advocate ay hindi pinakinggan na ako'y may bahagi din ng kanyang pagiging Pangulo. Na ating pinagsisisihan ngayon kung bakit ako sumuporta. Kaya yan ang dahilan, kaibigan, kung bakit ako ay nagising sa aking pagkabangungot. Maraming salamat. Magandang hapon po, Henry po sa University. Sir, kung susumahin po, nais po ulit natin na magtikitin yung solid north at solid south. Paano ba natin makukumpinsin yung parehong panig po na magkaroon ulit ng magtikit ulit yung sanib nila, gayong nagkaroon ng lamat yung norte sa south at nagkaroon ng lamat yung south sa norte. So paano ba natin sila ulit makukumpinsin po na suportahan yung solid north at solid south na itinutulong nila? Ano ibig mo sabihin? Yung paano pagkakaisa, mga ano ba ito? Mga yes po. Duterte? Duterte po at sa norte. Kasi yung norte po si Manong Chavite, tama po. So yung south po si VP Inday Sara. So paano pa natin sila kakasundo ulit na suportahan po yung tinutulong po ninyong mga politiko? Actually, andito ang solid north natin. Ang norte kasi sa ngayon, dapat sa pero okay lang. Sa ako bang sasagot? Sige sir, anyone po? Sino may gusto sumagot sa mga kasama ko? Ito ang merong ano. Pero kaya ko rin ipaliwanag yan. Kaya lang, siya ang taga-north. Kaya ibibigay ko sa kanya ang tanong mo. Maraming salamat sa ating lahat sa pagbibigay ng pagkakataong ito na masagot ang katanungan ng Net 25? Euro TV, yes. Euro TV. Sa Euro TV. Okay. Sorry. Doon sa katanungan mo na kung paano natin pagkaisa ang solid north at saka solid south. Actually, hindi naman natin masasabi doon sa binuro nila noon na solid north dahil ang ginamit nila ay Uniteam. Ang Uniteam ay kinompose nila, isinama nila yung solid north. Kaya sinasabi nila na solid north. Ngayon, ang inyong lingkod, ang Agila ng Cagayan ay bumuo ng Duterte Solid North. So, dito natin napatunayan ng Solid North noon na naka-umbrella sa Uniteam, hindi na sila solid. Dahil na sa atin ang karamihan ng sumusuporta noon kay BBM sa Norte at ngayon nandito na sila sa Duterte Solid North. At sa katotohanan,
Meron tayong binubuo na SEO Force para sa mga ating mga bashers dyan na nagsasabi na ako lang daw ay mag-isa. For your information, during the campaign of Bongbong Marcos, ako ang nag-organize ng kilusan ng mga bagong leaders sa Pilipinas at registered yan sa SEC, at ako ang nagparating ng 180 bomb units na nagsuporta kay BBM dyan sa Mandaluyong headquarter, at ako ang nagpatawag ng daang-daang leaders mula doon dito sa norte hanggang doon sa Mindanao. Sumakay pa sila ng eroplano, gumastos sa lahat yan dahil kami ay nagkanya-kanya kami. So, ngayon, kung tayo ang magsasabi ngayon na former Marcos loyalist na gumalaw noong panahon ng eleksyon noong 2022, ay masasabi ko, Duterte Solid North at Duterte Solid South ay nagkakaisa. Maraming salamat po. Sir, sorry, follow lang. Kung iisipin ko, sa inyong palagay, nabuwag na yung Solid North na hawak dati na nabuo ng BBM. Yes. Dahil ako ngayon, ang mga grupo ko, Solid North, ang hindi ko inaano yung Ilocandia, no? Ang North, pag sinabi mong North, Luzon. Pag sinabi natin na South, Mindanao. Central, Visayas. So tayo, ginawa natin ngayon, buong Norte, mula dito sa sa Region 4B, A, B, hanggang doon sa Region 2, Region 1. Lahat yan, meron tayong mga leader dyan, kumikilos na. So, hindi na nila masasabi na sila ay Solid North dahil ang meron tayo ngayon ay Duterte Solid North. For my end na lang po kay Ferdinand. For my end po. Sabi kasi ni former Senator Antonio Trillanes sa isang press conference, magkakagulo daw ang Pilipinas kapag bumalik ang mga Duterte. Ano kung statement nyo to dito? Barking dog yan. Si Trillanes, kalugar ko yan, taga Caloocan. Tumakbo nga yan ng mayor, hindi nanalo. Kasi ito tandaan nyo, kung kayo ay matalinong botante, dapat alam nyo kung sino ang iboboto nyo. Meron kayong sariling pagsasaliksik, i-categorize and characterize nyo. Yan tao yan, hindi kilala sa Caloocan yan. Sa totoo lang, Trillanes, kalugar kita pero hindi kita kilala. Ako, 1967 para sa Caloocan ako. Diyan ako nagkamulat ng aking kaisipan. Kaya kilala ko ang mga original o antigong taga-Caloocan. Kaya nga tuwang-tuwa ako, may lumitaw na taga-Caloocan na isang congressman na naikipaglaban sa karapatan. Hindi lang Caloocan lang ng buong bayan o buong bansa. Si Congressman Egay Erice. Salute, sir! Congratulations! Tama ang ginagawa mo pa ikipagdigmaan dahil ang Caloocan ay lugar ng mga bayani din. Dahil dyan, nagkaroon ng blood compact ang ating mga ninunong bayani. Okay, Brad? Thank you. Thank you sa tanong. Sir, kay Sir Ferdinand. Sir Jimmy Mendoza, ang countdown ng Internet TV Radio sa buong Pilipinas, napapakinggan po tayo. Yung declaration of support nyo kay Inday Sara Duterte at kay Manang Chavit Singson, may bas-bas ba nilang dalawa yan? Actually, hindi pa namin nakakausap talaga si Manong Chavit Singson. Pero si Ma'am Bibi Sara, alam na alam namin na tatakbo itong Pangulo. Pero wala pa rin siyang deklarasyon kung sino ang kanyang vice-presidente. Kaya nga kaming mga former Marcos loyalists, nagsaliksik din kung sino ba ang may karapat-dapat o sino may potensyal na maging katandem. Hindi po kasi namin pwedeng sabihin si Senator Bongo, Senator Marcoleta. Magdirigmak po ang pamahalaan ngayon. Pinupolitika lahat ng mga dumidikit sa Duterte. Pero dahil tingin namin sa aming karanasan na si Manong Chavit ay may tapang na manindigan kung sakali mang siya'y magdeklara din. Hindi pa siya nagdideklara at hindi pa po namin siya personal na nakakausap. Ito'y aming pagkakaisa lamang ng mga former Marcos loyalists. Kaya ang aming paniniwala at pananaw, itong aming ginawang ito ay wala namang masama dito dahil ito'y aming karanasan at aming napagkasunduan.
Kaya kung ipapartner man namin ito, si Ma'am President Sara Duterte at si Vice President Chavit Singson, malaking bagay naman dahil si Mr. Chavit Singson, kahit tignan niyo po ang lugar ng Ilocos Sur, makikita niyo po ang kanyang lalawigan na napakaunlad. At na-research ko rin po at na-background check ko ang pagkatao ni Governor na ngayon ay magiging Vice Presidente, Chavit Singson, ay namimigay pa ito ng cattle, ng mga baka, kalabaw, kambing, na kung sino ang may gustong magsimula, mag-farm o mag-poultry, binibigyan niya po ng mga ganitong bagay para maging maunlad at magkaroon ng stable na pamumuhay ang kanyang mga taong nasasakupan. Yan po ay isang kabutihan ng isang pwedeng maging leader o maging kaagapay ng ating pangalawang Pangulo. Sir, sa paano ang pamamaraan nyo kukumbinsihin si Manong Chavit Singson at talaga naman may kalidad na siya pagdating sa North? Simula dyan sa La Union hanggang Ilocos Sur, Ilocos Norte, ang ganda ng karsada, pinaganda ng munisipyo. Paano nyo makukumbinsihin sa pamamaraan? Kasi noon, tumakbo siyang senador tingin ng mga tao, number 1 siya. Sa kalagitnaan, umatras siya. Ano gagawin ng grupo nyo bilang former Marcos loyalist? Para sa akin, kung ano maging desisyon ng ating pinipili o napipisil na Vice Presidente, ay gagalangin namin. Pero para sa amin, makukumbinsin namin siya kung aming isasalaysay ang paghihirap ng ating bansa. Yung pananamantala ng itong mga mangunguragot na itong politiko na nawala na ang real essence of public service. Nawala na po sa panahon ngayon. Puro pamumulitika. Makukumbinsin namin yan, iiyakan namin dahil ang bansa natin ang sinusurvive dito, hindi ang mga sarili namin, ang buong bansa. Ngayon, kung ang may kapasidad na may tapang na makipaglaban para maging pangalawang Pangulo, ang nakikita nga namin ay si Manong Chavit Singson. At dyan namin siya kukumbinsihin na Manong Chavit, please, maawa ka na. Ang bansang Pilipinas ay lumalangoy na sa kumunoy ng kahirapan.